Isang pinagpalang araw po sa buhay ng bawat isa. Muli po tayo gaganap na naman ng ating Sunday online divine service. At mula po sa pamunuan ng Prayer of Faith Church Worldwide Ministries, sa panguna po ng aming Bishop Ross M. Nozuelo, ng aming Senior Head Pastor Reverend Dr. Alex Nozuelo, at ng aming Zambales Division Head Pastor Reverend Dr. J.C. Nozuelo. Ito po ang inyong lingkod, PME Wena Naldosa ng Prayer of Faith Church Subic Town Proper Chapter. Muli po, isang pinagpalang araw po sa buhay ng bawat isa, at nais ko po kayong batiin ng isang manigong bagong taon. Tayo po ay nasa December 31 na, at ilang oras na lang po ang hinihintay natin para i-welcome po natin ang isa na namang bagong taon ng 2024. Dalangin ko po ang taong 2024 po ay magbigay sa atin ng mas exciting na pagpapala mula sa ating Panginoong Yesus. Na-excite na po ako kung ano pa yung mga bagay na maaaring gawin ng ating Panginoong Diyos sa ating mga buhay. Na-excite na rin po ba ang bawat isa? Kung ngayon po, simulan na po natin ang pag-aaral po natin ng ating banal na salita sa araw na to. Ang teksto po natin ay magmumula sa Filipos 3 verses 13 to 14. Filipos 3 verses 13 to 14. Ang ating pag-uusapan ay how to start the new year right. Ang sabi po sa ating teksto, sabi dito, mga kapatid, hindi ko sinasabing naabot ko na ang ganap na buhay, ngunit ito ang ginagawa ko ngayon. Kinakalimutan ko na ang nakaraan at pinagsisikapan kong makamtan ang nasa hinaharap. Verse 14, tulad ng isang manlalaro, nagpapatuloy ako hanggang makamtan ko ang gantimpala na walang iba, kundi ang pagtawag sa akin ng Diyos na makapamuhay sa langit sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Amen po. Tayo po ay panandaliang yumuko at manalangin. Lord Father God in heaven, salamat sa pagkakataon muling makapag-aral ng iyong banal na salita. Lord, samahan mo po ako, Lord. Pangunahan mo po ako, Lord God. Bless the preaching of your word, Panginoon. Lord, kung wala ang iyong pagsama, wala po akong kayang gawin, Panginoon. Lord, samahan mo po kami sa kabuuan ng gawain na ito, Panginoon. Ikaw ang aming maitaas. At buksan mo po ang aming pangunawa, Lord God, upang mas maunawaan ang mga bagay na nais mo pong malaman namin sa umagang ito, Lord. Lord, ikaw po ang maitaas. Sa iyo po lahat, Panginoon. Ikaw po ang aming pinasasalamatan sa lahat ng bagay, Panginoon. Papuri, pasalamat, pagsamba, ibinabalik po namin sa iyo, Ama. Sa pangalan ni Jesus, tayo pong lahat ay magsabi ng Amen. Amen po. Mga kapatid, yung taong 2023, marami po sa atin yung nakaranas ng mga pagsubok. Amen po. Yung ilan ay nawalan ng trabaho, nagkaroon ng malaking kalugyan sa kanilang mga businesses. Ang ilan po ay nawalan ng mga mahal sa buhay nila. Ang ilan din po ay nagkaroon ng mga kasakitan na kanilang hinarap. Amen po. Kaya nga po, yung iba nakipaglaban rin sa emotional na stress at nakababahalang relasyon na meron sila. Kaya po marahil ang iba, yung taong 2023, hindi po naging isang magandang taon para sa kanila. Naging isang mahirap na taon po ito para sa kanila. Kaya po ngayong araw na to, ang ating pag-uusapan ay, let's put our attention po sa words of Paul's testimony, kung saan hinikayat niya tayo na magkaroon ng maayos na bagong simula. Maayos na bagong simula para sa taong 2024 po. Amen? Iwanan na po natin yung masasakit na araw ng ating nakaraang taon. At ma-excite po tayo sa mga bagay na gagawin pa ng ating Panginoon sa ating mga buhay sa taong darating, sa taong 2024. Amen po? Kaya po ang temang pag-uusapan po natin sa araw na ito ay paano tayo magkakaroon ng tamang simula para sa bagong taon. Amen po? How can we have a right start for this new year? Amen po. Umpisa na po natin sa ating unang puntos para po sa araw na to. Ang unang puntos po natin ay manggagaling po sa verse 13 ng tekstong ating binasa. Ang sabi po dito, mga kapatid, hindi ko sinasabing naabot ko na ang ganap na buhay, ngunit ito ang ginagawa ko ngayon. Kinakalimutan ko na ang nakaraan at pinagsisikapan kong makamtan ang nasa hinaharap. Amen po. Mga kapatid, ang ating unang puntos, let go of the past. Amen. Sabi nila, looking back can be distracting.
Sabi nga po, di ba, walang matagumpay na mananakbo o walang matagumpay na runner na lumilingon po siya. Kasi his eyes are focused on the goal, focused on the race. At nais po ng ating Panginoong Diyos na magkaroon rin tayo ng iisang focus sa buhay na ito. Forgetting is no longer caring for the past. Amen? Hindi po sinasabi sa atin ng ating Panginoong Diyos na tanggalin po natin yung mga alaala sa ating isipan. Kasi mahirap po yun. Yung po isang imposible. Dahil dapat po natin gawin na ihinto ang pagtutok sa nakaraan. Amen po? Tigilan na natin yung nakaraan. God's intention here is that we stop carrying for the past. We must stop focusing on the past. Stop letting the past get us down. Amen? Bakit po? Kasi mga kapatid, kadalasan, si Satan, siya po ay nagpapaalala sa atin ng mga nakaraang kabiguan natin. Hindi mahalaga kung gaano ka nabigo. Kung pinagtapat mo ito sa Diyos at tinalikuran, nais ng Diyos na ihinto mo na yung pag-iisip tungkol dito. Angkinin mo na yung mga pangako sa iyo ng ating Panginoong Diyos. Amen? Ang sabi nga sa Kawikaan 28 verse 13, ang sabi dito, siya na nagtatakip ng kanyang mga kasalanan ay hindi giginhawa, ngunit sino mang nagpapahayag at iiwan ang mga yaon ay magkakaroon ng awa. Amen? Magkakaroon ng awa mula sa ating Panginoong Diyos. Ang mga nakaraang pasanin po, yung mga karamdaman, mga damdamin, mga problema, tunay na totoo po ito at kadalasang masakit. Amen? Ngunit ang pagtutuon sa mga ito ay maaring makaparalisa sa atin. Amen po? Ang mga pagkalugi po sa nakaraan ay maaring magbanta na masiraan tayo ng loob. Amen? Kaya dapat natin gawin yung ginawa ni David na makaharap sa malaking kawalan. Ang sabi po ng 1 Samuel chapter 30 verse 6, sobrang nag-alala si David dahil masama ang loob ng kanyang mga tauhan sa pagkabihag ng mga asawa at anak nila. At balak nilang batuin siya, pero pinalakas siya ng Panginoon na kanyang Diyos. Amen? Kahit na yung mga nakaraang tagumpay po ay maaaring maka-distract rin sa atin. Maaari tayo masyadong maging proud sa ating mga tagumpay. At ang pagiging proud po, yung pagiging pagmamataas, ay makakasira sa ating mga pagkatao. Amen po? Ang pagmamataas ay isa sa ating pinakamasamang kaaway. Tandaan po natin lagi na pride will harm our character. Amen? Ang mapagmataas na tagumpay ay maaari makapagbigay sa atin ng kasiyahan. Pero ninanakaw po nito yung kaluwalhatian mula sa ating Panginoong Diyos. Amen po? Sabi nga po ng James chapter 4 verse 6, ngunit sapat ang biyayang ibinigay ng Diyos, kaya nga sinasabi sa kasulatan, kinakalaban ng Diyos ang mga mapagmataas, pero kinakaawaan niya ang mapagpakumbaba. Amen? Kaya mga kapatid, kapag natutukso tayong alalahanin yung mga hindi kasiyasiyang pangyayari sa nakaraan, agad po tayong manalangin. Mag-pray po tayo. Pakawalan mo yung iyong nakaraan. Hindi mo na ito mababago. Amen? Pero sa tulong ng ating Panginoong Diyos, malalagpasan mo to. Amen po? Dumako naman po tayo sa ikalawang puntos natin kung paano tayo magkakaroon ng tamang simula para sa bagong taon. Ang ating pong ikalawang puntos, matatagpuan rin po sa verse 13. Ang sabi po, mga kapatid, hindi ko sinasabing naabot ko na ang ganap na buhay. Ngunit ito ang ginagawa ko ngayon. Kinakalimutan ko na ang nakaraan at pinagsisikapan ko makamtan ang nasa hinaharap. Pinagsisikapan ko makamtan ang nasa hinaharap. Kaya po ang ating point 2, ikalawang puntos, stretch out to the future. Amen po? Pagsikapan makamtan ang nasa hinaharap. Huwag po tayong makontento sa pagiging isang Kristiyano lamang. Gawin nating passion na lumago tayo sa spiritual. Gawin nating passion na mag-grow tayo sa pagiging Kristiyano natin. Amen po? Ang sabi po sa 2 Peter chapter 3 verse 18, datapwat lumago kayo sa biyaya at sa pagkakakilala sa ating Panginoon at tagapagligtas na si Jesucristo, sa Kanya ang kaluwalhatian, ngayon at magpakailanman. Amen? Angkinin po natin yung salita ng ating Panginoong Diyos at
magtakda tayo ng mataas na goal para sa ating mga sarili. Magtakda tayo ng goal para sa pagiging Kristiyano natin. Amen po? Kasi nais na ating Panginoong Diyos na abutin natin yung goal na itinakda niya para sa atin. Tanungin po natin yung ating mga sarili kung ano yung layunin ng ating Panginoon para sa ating kinabukasan. Amen po? Maari pong nais ng Diyos na simula natin maglaan ng oras ngayong 2024 na basahin ng Biblia, maglaan tayo ng oras na aralin ng kanyang mga banal na salita. Amen? Maaring nais ng Diyos na i-goal mong makonquer yung sinful habit mo, kapatid, sa tulong rin ng ating Panginoon. Amen? Marahil ang iyong layunin ay magsikap ka na dalhin yung mga miyembro ng pamilya mo sa kaligtasan, sa pamamagitan ng panalangin, at maka-Diyos na halimbawa. Magpakita ka ng kabutihan sa iyong pamilya at manalangin ka upang maakay mo sila sa ating Panginoong Diyos, makakilala sa ating Panginoon. Amen po? Maaring nais rin ng Diyos na i-fulfill mo yung pagiging mapagmahal na asawa at padre at pamilya mo sa iyong tahanan. Ang sabi nga ng Ephesians 5 verses 21 to 23, magpasakop kayo sa isa't isa bilang paggalang kay Kristo. Amen? Mga babae, magpasakop kayo sa inyong asawa gaya ng pagpapasakop ninyo sa Panginoon, sapagkat ang lalaki ang siyang ulo ng kanyang asawa, tulad ni Kristo na ulo ng iglesia na kanyang katawan at siyang tagapagligtas nito. Amen po? Magtakda tayo ng ilang mga espiritual na layunin, ilang espiritual na goal para sa darating na taon na to, para sa taong 2024. Gawin nating tunay na hangarin na lumago tayo sa espiritual at patuloy nating luwalhatiin ng ating Panginoong Jesus. Amen? Patuloy siyang maitaas at ng ating mga gawain. Patuloy natin siyang maitaas sa ating mga ginagawa. Amen? Stretching means trusting God in moments of surrender. Amen po? Stretching our faith. Stretching your faith. Stretching means walking into our fears and coming out as people of faith. Stretching means believing in God when we don't see Him working. Amen po? Patuloy tayong magtiwala sa ating Panginoong Diyos. Lumakad tayo sa ating mga takot. Lakaran natin yung ating mga takot. At lumabas tayong bilang mga taong may pananampalataya sa ating Diyos. Paniwalaan nating may magandang plano ang ating Panginoong Diyos para sa ating mga buhay sa taong ito na parating. Amen? I-claim na po natin yung mga bagay na nais na mangyari na ating Panginoon, mga biyayang ating mararanasan, mga pagpapalang ipagkakaloob niya po sa atin, mga pagbabagong ibibigay niya sa iyong buhay ngayong taong 2024. Amen po? Pagsikapan nating lumago sa spiritual, mga kapatid. Amen. I-claim na po natin na ang taong 2024 will be a victorious year for us sa mga anak ng ating Panginoon. Amen po. At dako na po tayo sa ating ikatlong puntos kung paano tayo magkakaroon ng tamang simula para sa bagong taon na to. Ang ating po ikatlong puntos matatagpuan sa ating verse 14. Ang sabi po dito, tulad ng isang manlalaro, nagpapatuloy ako hanggang makamtan ko ang gantimpala na walang iba kundi ang pagtawag sa akin ng Diyos na makapamuhay sa langit sa pamamagitan ni Kristo. Amen? Patuloy hanggang makamtan ang gantimpala ng ating Panginoong Diyos. Kaya ang ating point 3, ikatlong punto sa araw na to, focus our eyes on the goal. Amen po? Ituon natin yung ating mga mata sa ating goal. Katulad po ni Pablo, nananabik siya na matanggap yung pagpapala ng ating Panginoong Diyos. Ang kanyang pananabik ay para sa makalangit na gantimpala, para sa Kristiyanong katangian at paglilingkod. Amen po? Hindi siya nakikipagkompetensya sa iba. Receiving a crown from the Lord and hearing His well done was Paul's passion. Yung makamit ng gantimpalang pangako ng Diyos ay hindi para sa ating kaluwalhatian, ngunit upang ang Panginoon ay maluwalhati sa ating mga buhay. Amen po? Naisip mo na ba na nakatayo ka sa harapan ng ating Panginoon at narinig siyang nagsasabi na, welcome to heaven, naghanda ako ng lugar para sa'yo, ngunit wala akong gantimpala para sa'yo. Naisip mo na ba na sabihin sa'yo ni Lord na,
Hindi mo natamo ang incorruptible crown o yung walang kasiraang corona dahil hindi mo pinasakop ang iyong sarili, ang iyong katawan. Nadumihan mo ang iyong katawan ng mga nikotina, ng mga alkohol, at pinunan mo ang iyong mga isipan ng puro mga kalaswaan, ng mga porn. Amen? Wala akong crown of rejoicing na ibibigay sa iyo o yung corona ng kagalakan para sa iyo kasi hindi ka naging witness para sa akin. Hindi ka nagkamit ng crown of righteousness o corona ng katwiran dahil ikaw ay namuhay para sa iyong sarili lamang sa halip na hanapin ako, sa halip na paghandaan yung aking pagdating. Hindi kita mabibigyan ng crown of life o corona ng buhay kasi nagrereklamo ka. Puro ka pagrereklamo sa halip na magtiis ka sa mga pagsubok ng may pananampalataya, ng masaya kahit may pagsubok. Amen? Wala rin akong crown of glory o corona ng kaluwalhatian para sa iyo kasi hindi ka nag-minister o nag-serve. Meron akong lugar para sa iyo, ngunit walang gantimpala. Gugustuhin mo bang marinig ang mga ito mula sa ating Panginoon, kapatid? Kaya nga kapatid, patuloy tayong mamuhay na may Diyos sa ating mga puso, sa ating mga buhay. Mamuhay tayo na nakikita yung pagiging Kristiyano natin sa ating mga ginagawa. Dahil ang goal po natin ay maging karapat-dapat sa pagtanggap ng gantimpala na ipinangako sa atin ng ating Panginoong Diyos. Amen? Ang gantimpalang yun po ay hindi isang makalupang gantimpala, ngunit yung sa mataas na pagtawag, isang high calling, ang pagkatawag na nagmumula sa Diyos Ama natin sa langit. Amen po? Ang mga Kristiyano po ay may tawag mula sa Diyos kay Kristo Jesus upang mabuhay sa kaluwalhatian ng Diyos. Amen? Tinitiyak sa atin ng Diyos na gagantimpalaan niya ang lahat ng nabubuhay para sa kanyang kaluwalhatian. Sabi nga po ng 1 Corinthians 15 verse 58, kaya nga mga minamahal kong kapatid, kayo ay maging matatag. Huwag kayong makilos, laging sumasagana sa gawain ng Panginoon. Yamang nalalaman ninyo na ang inyong pagpapagal ay hindi walang kabuluhan sa ating Panginoon. Ang sabi rin sa 1 Corinthians chapter 3 verse 11, sabi po dito, kung mananatili ang gawa ng sino mang itinayo niya sa ibabaw nito, siya ay tatanggap ng gantimpala. Amen po? Kaya nga mga kapatid, sa darating na taon, sa 2024, hinahamon ko kayo na gawin ang ginawa ni Pablo. Amen po? Pakawalan mo na yung mga nakaraan mo. Itigil mo na yung pagpapahintulot sa mga ito, sa mga pagkabigo mo, yung mga pasanin mo, yung mga emosyon mo, yung karamdaman mo noong nakaraang taon, yung mga losses mo and victories, yung mga tagumpay mo. Huwag po nating hayaan na hadlangan nito ang yung ating pag-unlad. Amen? Mag-stretch out ka sa hinaharap, kapatid. Sa tulong ng Diyos, magtakda ka ng ilang spiritual na layunin para sa bagong taon na ito. Simulan mong basahin ang Bible. Aralin mo ang mga salita ng ating Panginoong Diyos. Yung mga gawin mong mabubuti na naiaangat mo ang pangalan ng ating Panginoong Diyos. Amen? Simulan mong gawing testimony yung mga kagandahang ibinibigay niya sa iyo sa ibang tao para malaman nila kung gaano kabuti ang ating Panginoong Diyos. Amen po? Maging miyembro ka ng mga gawain sa church, patuloy kang umattend ng kanyang mga gawain. Amen po? Patuloy kang magpagamit sa ating Panginoon. Patuloy tayong magkaroon ng passion o mag-effort tayo na lumago tayo bilang mga Kristiyano. Amen po? Patuloy tayong tumakbo tungo sa ating mga goals sa buhay, tungo sa kanyang layunin para sa ating mga buhay. Tumakbo tayo upang manalo ng premyo mula sa ating Panginoong Diyos. Nais ng Diyos na bigyan ka ng korona para sa kanyang kaluwalhatian. Amen po? At dalangin ko sa taong darating, sa 2024, i-welcome natin ito na puno ng pananampalataya, puno ng pagtitiwala sa ating Panginoong Diyos, na pagbubutihin niya ang ating mga buhay. Amen po? Patuloy tayong manampalataya sa Kanya, patuloy tayong magtiwala sa Kanya. Higit nating pagtiwalaan yung mga bagay na maaari niya pang gawin sa ating mga buhay para sa ating ikabubuti. Amen po?
Dalahin ko po ang bawat isa ay may naunawaan sa mensaheng pinagkaloob po sa atin ng ating banal na Diyos ngayong araw na to. At dalahin ko po ay i-welcome natin ang taong 2024 na punong-puno ng pag-ibig yung ating mga puso, punong-puno ng pag-asa na higit na mabuti ang taong darating na ito para po sa ating lahat. Amen po. Patuloy nating maitaas ang ating Panginoong Diyos na buhay sa ating mga gawain at tayo pong lahat ay umupo na po at manalangin. Lord, Father God in heaven, salamat po Panginoon sa mensaheng ipinagkaloob mo po sa bawat isa, Panginoon. Dalahin ko, Lord, malakaran ng bawat isa ang napag-aralan namin sa araw na to, Panginoon. Patuloy ka pong kumilos sa buhay ng bawat isa, Lord. Patuloy po, Lord, bigyan mo po kami ng mga pabor, Panginoon. Patuloy, Lord, ikaw ang aming maitaas sa lahat ng aming mga gawain, Panginoon. Salamat, Lord, kasi patuloy mo pong pinararamdam ang iyong pag-ibig ay yung katapatan sa bawat isa, Panginoon. And Lord, sa nalalapit na bagong taon, Panginoon, hayaan mo, Lord, i-welcome po namin yung New Year na ito, Lord, ng tama. Hayaan mo, Panginoon, na wag na po namin bitbitin kung ano man po yung mga masasamang nangyari sa amin nung nakaraang taon. Let go of the past, Panginoon. And Lord, hayaan mo mag-stretch kami out to the future, Panginoon. Hayaan mo, Lord God, na mag-stretch out yung aming faith, Panginoon. Mag-stretch out kami, Lord, na patuloy, Lord, gumawa kami ng paraan kung paano po kami lalago bilang mga Kristiyano, Panginoon. And Lord, let us focus our eyes on the goal, Panginoon. Patuloy, Lord, dun sa gantimpalang inilaan mo po para po sa aming lahat, Panginoon. Patuloy kami, Lord God, na mag-minister sa iyo, Panginoon. Patuloy bigyan ka namin, Lord God, ng kaluguran sa lahat ng aming gawain, Lord God. At hayaan mo, Panginoon, magkaroon kami ng maayos na pag-welcome ngayong 2024, Panginoon. Maayos dahil, Lord, naniniwala kami ikaw ang patuloy nakikilos sa aming mga buhay, Lord. Naniniwala po kami, Panginoon, na patuloy ang iyong pagpapala para sa amin, Lord God, sa bagong taon na ito, Panginoon. Lord, na-excite na po kami sa taong 2024, Panginoon. Na-excite kaming malaman, Lord God, kung gaano mo po babaguhin ang aming buhay, Lord Jesus. Dahil, Panginoon, ikaw po ang may kontrol ng aming buhay, Panginoon. Hayaan mo, Panginoon, patuloy kami, Lord God, manampalataya sa iyo, Lord. At patuloy, Lord God, yung aming mga gawain, Lord God, ay ipakita nito, masalamin dito kung gaano ka po namin kamahal, Panginoon. Lord, sa iyong papuri, pasasalamat, Lord God, ibinabalik po namin ang lahat ng ito, Lord, sa tanging pangalan ni Kristo Jesus. Tayo pong lahat ay magsabi ng Amen. Salamat po sa bawat isang nakapakinig, Panginoon, at salamat po sa buhay ng bawat isang naririto ngayon. Kapatid, patuloy, isipin mo lagi, tandaan mo lagi na mahal ka ng ating Panginoon. Happy New Year po sa lahat!